Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Sa mga nagko-comment, nagla-like and share, thank you so much. And sa mga new subscriber, welcome to my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So I'm going to do an ultimate tarot love spread. This is for the couple. This is a couple reading, married couple, in a relationship, serious commitment, something like that. Okay, so let's see. So hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. This could be a vice versa. And this is a timeless reading. So kung kailan nyo mapanood to, if naka-resonate kayo, this might be for you. So anyway, itong reading na to is a part of my personal reading, private reading. So if you want to book a private reading with me, just click the link sa bio ko. So let's see. Ultimate Tarot Love Spread. Sino maka-resonate na to? Kanino to? Let's start. Okay. Okay. Nakakaramdam ka ngayon ng parang nalalabuan ka na sa pagsasama ninyong dalawa. So, in the past talaga, sa past pa lang or recently, meron na talaga kasing nangyari na parang dahan-dahan na kayong bumabagsak ng person na to. So, I think isa na dito yung dahilan is cheating. So, dahan-dahan kayong bumabagsak ng person na to noon pa. Meron nang nangyayari sa inyong ganito. Nag-aaway, nagtatampuhan, tas dahan-dahan na. Isa na din kasi dito is hindi mo nakukuha sa person mo yung gusto mong mangyari na could be pagbabago para sa kanya. Example, gusto mo lang sana na umamin ba siya at mag-sorry siya, magpakumbaba siya, pero hindi mo nakukuha yun sa kanya. Instead na might be this person, parang minsan, okay, nag-aaway pa kayo because of this. So, parang para sa'yo, mag-sorry ka na lang, magbago ka na lang. Yun lang naman sana gusto kong mangyari. Pero, minsan talaga umahantong pa kayo sa away kasi feeling ko yung person mo may pagka ma-prided siya. Mataas yung status, tingin niya sa sarili niya. Parang ganun. So, hindi mo to na-appreciate. Parang, feeling mo, parang nababad trip ka. Hindi mo na-appreciate yung sitwasyon na ganito na nangyayari sa inyo. And parang hindi mo na din na-appreciate yung pagsasama na meron kayo. Umantong talaga kayo dito sa no communication or hindi pagkikibuan kung nagsasama man kayo sa isang bahay. Or kung hindi man, nagkaroon talaga kayo ng no communication ng person na to. Pero nag-communicate pa din kayo. Though, may mga ganun nga. On and off, dahan-dahan na pagwawasak. So, and also, may nakikita din ako dito mga parang changes na din talaga. Imbalance connection, unsureness sa might be in getting married, unsureness din siguro sa kung married man kayo, nagiging unsureness din yung marriage ninyo. So, until sa na-realize din ng person na to, sa pagkaaway ninyo na nangyayari sa inyong dalawa, na-realize niya talaga yung parang kailangan kong ayusin to. So, at this moment, this present, nag-offer siya sa'yo ulit ng new beginning. So, this present, inaayos niya to. Nag-offer siya sa'yo ng new beginning. Dahil siguro, para sa family, kung if you have that, meron kayong nabuo ng pamilya, para dito, para mabuo ulit, para magsama ulit. And isa na din dito is, yung time na umalis siguro siya is, na-confuse lang talaga to siya sa mga nangyayari sa inyo. Kasi, itong tower moment na meron kayo, parang mahirap na to eh. Dahan-dahan na talaga to. I don't know lang kung some of you is nagiwalay na talaga, bumagsak na talaga, or some of you almost there na. Okay, so,
takes what resonates. So, dito kasi, na-confuse lang talaga siya that time. Kaya nauwi talaga kayo sa ganun na sitwasyon. But this person, parang this time around, this person wanted to talk to you, to communicate with you, and to do some action na naglakas loob siya dito. Nagkaroon siya ng confident, nakausapin ka balik. And ayusin yung mga dapat ayusin kasi nagkaroon sa kanya dito ng clarity na kailangan kong ayusin to. Ang problema dito is, isa pa na-miss ka din niya. Ang problema dito is ikaw. Kasi parang ikaw yung parang may ayaw ng kausapin siya, or ayaw na siyang balikan, or ayaw na siyang tanggapin. Kasi yung feeling mo ngayon kasi parang malabo na. Malabo na tong pagsasama natin dalawa. Malabo na tayo magkaayos pa. Parang ganun yung nararamdaman mo ngayon. Let's see. Sobra ka kasi nasaktan before. And yung pain na yun is yun yung nagsilbing parang inspiration mo para lumaban sa buhay. So, ngayon, andun ka sa point ngayon na you are already rebuilding yourself this time. Nagiging strong ka na this time. And nagmo-move on ka na, and you got your power back, you know. So, itong person na to, binigyan ka talaga yan ng parang para sa'yo, sobrang bigat na burden, na feeling mo ikaw lang yung nagpapasa nun, and ikaw lang yung nagtatry ng best na ayusin yung sitwasyon, and siya parang easy-go-lucky lang, or siya is like ang pinapahiwatig niya pa na ikaw yung may kasalanan or something. Ikaw yung nagtatry ng best dito noon na ituwid yung tama niya or something. And parang ikaw lang ba lahat nagpapasa ng problema ninyo, and walang tumutulong sa'yo. Ganun kabigat ng binigay ng person na to sa'yo. Sobrang pain na binigay sa'yo. Kaya ngayon, parang as a point na nung bumabalik siya, feeling mo malabo na to. Kasi ayoko na. Parang ganun yung sa'yo. Ayoko na. Okay na ako sa kung ano meron ngayon. So, dito naman sa person mo, yung feeling niya dito is gusto niya pang ipaglaban to. Parang alam niyang mahirap, alam niyang challenging to, pero gusto niyang bumalik sa'yo at ipaglaban to. So, what is the positive dito sa connection na to is, sa totoo lang, nagtatry ng best talaga siya na ayusin yung sarili niya bago man lang siya bumalik sa'yo. Inayos niya yung sarili niya dito. So, maybe you don't know about this, na ginagawa niya to. Kasi iniisip niya siguro yung responsibility niya sa'yo, may mga anak siguro kayo. So, gusto niyang magbago talaga, nag-strive talaga siya ng best niya na magbago siya. And ito yung positive dito sa reading na to about your person. Yung negative lang kasi dito is sinaktan ka niya. Yung pain na binigay niya sa'yo before is parang ang hirap kalimutan. And nandyan pa din yun, inaalala ko pa din yun, nararamdaman ko pa din yun. Kung iisipin ko pa rin yun, naiiyak pa din ako, o nasasaktan pa din ako. Yun yung negative dito. Yun yung mahirap na, kumbaga, isipin, patawarin kita, while iniisip ko yung pain na binigay mo sa akin. So, what is your hope here talaga, sa totoo lang? You are really hoping na tuluyan ka nang makamove on. Na kumbaga, kung iisipin mo yung pain na yun, hindi ka na masasaktan, or hindi ka na naiiyak, magkakwento ka man, hindi ka na parang nating na lang sa'yo. Pero hindi ka na ganun eh. Hindi pa talaga ganun yun. So, naiiyak ka pa din kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo before. So, you are hoping to really, like, more improvement pa sa pag-move on mo. So, your fear naman dito is the responsibility na meron kayo. Baka yung mga anak ninyo, baka sa pagbabalik ng person mo, baka sasabihin ng anak nyo, ayusin nyo na to, ayusin natin ang pamilya na to, dapat mabuo na lang tayo, ganyan, lalo na pag kinakausap pa niya yung mga anak ninyo. So, parang baka through that, mapadala ka dahil sa mga anak nyo, dahil gusto mabuo nila yung pamilya. So, baka madala ka sa sasabihin ng mga anak mo, ayusin natin to, nagbago na si father, and something like that. So, ano yung aim mo dito sa connection na to?
you are really aiming for a love, whether ito man to or not. Okay? You are aiming for a great love talaga. Soulmate. Yung something na, yun na talaga. Hindi ka sasaktan. Hindi ka iiwan. And always there for you. Basta someone na soulmate talaga. Yun yung gusto mong ma-aim sa buhay mo. So, whether this is the person, yung asawa mo, or someone else, that is really what you really want. Just what you want. And if you are aiming this, sinasabi dito sa card is avoid accepting the offer from your ex. So, kung mag-o-offer daw siya sa'yo ng new beginning, this is what you need to avoid. Kasi there's a possibility kasi kahit mag-effort siya siguro sa'yo ng pagbabago, kahit magta-try siya ng best niya kasi iniisip niya yung mga anak mo, anak ninyo, kahit maglalakas loob siya dito na i-fix yung mga problem ninyo, may possibilities pa kasi dito na mag-aaway pa kayo. Bakit? Dahil sa isa na dito yung isa na dito yung reason ng pag-aaway ninyo, hindi mo makalimutan. So, hindi mo makalimutan yung mga pinagdaanan. So, there is a possibility may trust issue na dito. Mababalik mo yung mga memories, you know. So, hindi kayo ganun kadali na magkaayos dalawa. So, may tendency na mag-aaway at mag-aaway pa din kayong dalawa. Meron pa rin kasi talagang disappointment sa'yo dito. Hindi mo kaya na mag-pretend na okay na tayo, magsama na tayo para sa mga bata, okay na tayo. Dahil nandyan pa din, sa konting away ninyong dalawa, pwede maibalik pa din talaga yung nakaraan. So, walang mangyayari sa inyo. Depende actually kung carry mo. Okay? Depende kung yung person mo naman is supportado siya na magbago talaga, na intindihin ka niya, na totally kung ano yung ugali niya before is hindi na siya ngayon. So, paano pag same pa din siya? 'Di ba? So, and isa pa dito, ikaw, hindi ka sure sa mga pwedeng mangyari. Hindi mo alam even ano yung decision ng gagawin mo dito. Lalo na pag e-entra yung mga anak mo. Okay, so, pero itong person na to talaga is really offering you a new beginning. Okay, so, parang this person is willing to take the leap of faith towards a new beginning with you. Parang bahala na ako nung mangyari. Ang problema kasi dito, there is still a possibility na magluloko pa din talaga siya. So, there is a possibility na mangyayari pa rin talaga to. Baka kasi isang araw, imbes na nasa point ka na ng realization, pag-aayos sa sarili, rebuilding yourself, moving forward, focusing on your goals in life, baka pagsisihan mo pa na bumalik pa sa kanya. Dahil baka hantong na din naman kayo ulit sa away, sa walang katapusan na away, and baka bago mo pa ma-realize yung mga dapat hindi ko na siya tinanggap, dapat ganito, dapat kanyan, nandyan na. So, and the other person or the other people involved dito, might be there is really someone else. Yung someone else na yon is like may communication pa sila, nag-offer pa din siya dito ng love or minahal niya yon. Sabihin natin na minahal niya. Doon hindi na sila nag-uusap nitong person na to. Hindi na sila nag-uusap nitong person na to, pero minahal niya. Kumbaga meron pa din siyang bit feeling na gusto niya pa din balikan yon. Kumbaga siguro naghiwalay sila
Nung naghiwalay sila, na-realize niya, mapagkakamali niya sa buhay niya, bumalik siya sa'yo. Kasi siguro kayo yung kasal, kayo yung mag-asawa, kayo yung may anak. So, parang bumalik siya sa'yo this time para ayusin ang lahat. But, hindi dahil sa na-realize niya na kailangan niya ng magbago. It is because naghiwalay sila at doon niya palang na-realize na ayusin niya na yung buhay niya. So, kung hindi sila naghiwalay, hindi niya ma-realize yun. So, nagmo-move on na yung other person na yon. Nagkaroon sila ng balance connection, dalawa, disappointments, pero meron pa din feeling yung person mo na may gusto pa din talaga siya doon. Mahal niya pa yung other person na yon. So, hindi lang sila nag-uusap na dalawa dahil yung other person na yun is also trying to move on na din. So, yun yung problema. Yun. What action that you need to take here is you really need to kailangan mo talaga na pag-isipan ng mabuti yung decision mo muna talaga. Okay, take some time to think about this, whether to accept this person again or not anymore. Isipin mo kung nasaan ka na ngayon. Okay, hindi ko naman sasabihin na wag mo talagang tanggapin to. Pero, nasa iyo naman din talaga yung decision na to. Isipin mo, ikaw mismo magde-decide, ikaw mismo mag-isip kung nasaan ka na ngayon, gaano nakaganda yung life mo ngayon na wala siya. At nung babalik siya, magiging same pa din ba? Na yung life na meron ka ngayon, kung babalik siya at magsama kayo ulit. So, isipin mo yung pagod na hinintay mo sa taong ito noon na hindi niya binigay sa'yo, na mabuo kayo as a family, to have a complete love and family with like perfect, para sabihin natin na like perfect na pagsasama, like same sa mga nakikita mo magandang pagsasama na couple or family. Iniintay mo na mangyari yun sa kanya, iniintay mo na magbago siya, na mag-focus siya sa inyo, mag-focus siya sa pamilya ninyo, pero hindi nangyari yun. Napagod ka mag-antay hanggang sa ito na nga nangyari na. It's better for you to move forward. It's better for you to end the cycle, to cut off the cycle, and to continue sa pag-move forward mo, sa pag-move on mo. Kasi kung magde-decide ka to come back towards this person, to accept this person, baka may ipit ka na naman sa sitwasyon na mag-aantay kung kailan siya magbago. Magbabago siya ng saglit lang. Tapos after that, few years or few months, nandyan na naman. So, pwede naman, sabihin ko, kausapin mo lang siya. Para feeling ko para sa akin, no, kausapin mo lang siya na hindi kita tatanggapin ngayon. Hindi ko ma-accept yung offer mo ng pagpapalik sa akin kundi mo ipoprove sa amin na nagbago ka na, even if hindi kita tinanggap. Na tanggapin man kita, kahit hindi man kita tinanggap, gusto ko makikita ko pa din yung pagbabago mo. Hindi yung parang kung hindi man kita nilanggap, okay, pupunta ako sa iba, babalikan ko yung isa. So, observe the situation. Huwag mo siyang tanggapin agad hanggat hindi mo nakikita yung fully na pagbabago sa kanya, yung effort niya na gusto niya talaga makuha yung pamilya niya or kayo or ikaw. Yung effort niya na kahit ini-stab mo siya, hindi mo siya kinakausap or binabaliwala mo siya, nandyan pa din siya. Kasi this person want to prove you na nagbago na ako. Nandyan ako, susuportahin pa rin kita or whatever it is na makikita mo yung totoong pagbabago sa kanya. So, if hindi mo yun nakikita sa kanya, then I think hindi na niya deserve na balikan. Hindi na deserve na balikan pa siya. So, ano yung hindi mo alam sa connection na meron kayo? The unknown factor. Okay. So, this person, nung time na umalis to siya, na hindi kayo nag-usap, di ba, nagkaroon siya ng iba. Nung time na nagkaroon siya ng iba,
nung naghiwalay sila dalawa nito, nakapag-isip-isip to siya. And parang so searching to siya, nakapag-isip-isip siya na this time around, parang gusto niya nang maging masaya. Gusto niya nang maging parang magkaroon ng freedom at maging masaya. And that freedom, nahanap niya sa'yo. Kasi syempre kung happy family na kayo ulit, malalaman ng other family, yung mga kakilala ninyo, o yung okay na sila, buo na yung family, parang kaya niya na ipagmalaki na okay na yung family niya. Because he want to be happy again. Pinag-isipan niya to ng mabuti, hindi din to madali para sa kanya. Kasi na-empty na yung pagsasama ninyo, naging cold na talaga. So, alam niya yung mga binigay niya sa yung problem. Alam niya na sobrang nahihirapan ka at nabigatan ka sa sitwasyon. And I think before siya bumalik sa'yo, inobserbahan ka pa niya. May be stalking you, asking about kung kumusta ka na, ano nangyayari sa'yo, before to siya na bumalik. This person, honestly, really want to talk to you, na mabalik yung harmony ng pagmamahala ninyo. Totoo yun. Yun talaga yung gusto niyang mangyari. And this person did take the leap of faith. Prepared man siya o hindi na bumalik sa'yo dahil gusto niya talagang makipagbalikan talaga sa'yo in a way. Okay? Pero ang problem kasi dito is na-realize niya to hindi nung time na hiniwalayan mo siya. Na-realize niya to nung time na hiniwalayan siya nung isa. So masakit pa rin isipin yun, sa totoo lang. So ang nakikita ko naman dito ang outcome ng reading na to. Meron ba naman pag-aayos sa inyong dalawa? Hindi naman sa hindi. Wala. May pag-aayos. Tingnan ko lang kung pagbabalikan to or just pag-aayos lang. Yun talaga yung gets ko. Feeling ko it's more on pag-aayos para sa mga bata. So, at this moment, might be sa first talaga step. Pwedeng magkakaibigan kayo para sa mga bata. Mapakita ng mga bata na okay na kayong dalawa. Pero nasa point pa rin sa'yo na hindi mo pa rin alam anong desisyon ang gagawin mo. Kung, yun na nga, kung ginagawa niya na to, okay na kayo. Kung magpapatuloy pa din siya ng parang maglalakas loob pa rin talaga siya na magpapatuloy at ipapakita sa'yo na nagbago na talaga ako. At never niyang palitan yun. Never siya mag-change through that kahit hindi mo pa siya tinanggap as a partner again, as a husband again. There is a possibility na pwede pa talaga, may hope pa talaga sa inyo dito na magkaayos. So, may hope pa. Pero nakadepende yan sa yung decision. Nasa iyo yung decision talaga dito. Hindi mo pa siya tatanggapin agad-agad. Siguro, magiging friend lang kayo para sa anak ninyo. Pero, hindi pa to sabihin na magkabalikan na talaga kayo. I think matagal pa to. Nakadepende pa talaga to sa decision mo. Kasi, hindi mawala-wala sa isipan mo yung mga ginagawa, yung mga nagawa niya. So, parang mahirap pa. Lalo na, pag merong dumadating na new person sa buhay mo. So, but then, sabi ko nga, nasa iyo pa din yan. Okay? Kasi feeling ko hindi naman siya give up eh. So, there is still a hope na magkaayos pa din kayo in the future. So, that is my reading for you. I will going to give you a sign. Hindi ko pala nagbigay yung sign. So, there's a lot of signs actually here. Yung main sign na napapansin ko dito is Capricorn, you or your person. Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Taurus, and, ano ba? Gemini, Aries, so Aquarius, Virgo, more on, could be few water signs, might be sa chart niyo, check your placements. Yun. Sun, Moon, Rising, Venus.